So eto na nga po mga bossing, Gilas Pilipinas tatawag na ng rest back player o backup player. 3 player lamang mga kaibigan ang kailangan ng Gilas Pilipinas na madagdag, and all goods na tayo. Bago natin yan ipagpatuloy, please huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Maraming nagsasabi ngayon na hindi daw problema ng Gilas Pilipinas ang big man, dahil nga sa huling naging laban nila dito sa FIBA Asia Qualifiers 2025 sa Chinese Taipei, maliliit daw yung mga player nila at di hamak na mas matatangkad po ang mga Gilas player natin. So mga kaibigan, lilinawin ko lamang sa inyo, matangkad man ang Chinese Taipei or hindi, kailangan pa rin natin ng legit na sentro o big man tulad ni Kai Sotto mga kaibigan. So sabihin natin available si Junmar Fajardo, AJ Edo, si Japet nga po dapat mas mabigyan ng mahabang oras dahil malaki ang kanyang maiaambag, hindi yan sapat. Pero kung may Kai Sotto tayo mga kaibigan, inuulit ko sa inyo, all goods po ang Gilas Pilipinas. May 3 player tayo mga kaibigan ngayon na posibleng madagdag sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup sa August po yan mga kaibigan. Imagine niyo etong New Zealand mga kaibigan na next na mga kalaban ng ating national team sa Sunday, tinalo natin yan last FIBA, which is nandoon si Kai Sotto. Matatangkad po ang New Zealand na mga player mga kaibigan, so kailangan talaga natin ng legit na mga sentro. Ngayon mga kaibigan, nakita nyo hindi rin naman talaga masyadong nalalayo ang score ng Chinese Taipei sa Gilas Pilipinas. 7 points ang kalamang nga nila. Nagkaroon lamang ng maraming mga errors ang Gilas Pilipinas, which is yun yung isang factor na nakita natin na naging problema nga ng Gilas Pilipinas. But so far, kung titignan ninyo, si Justin Brownlee nakapagtala ng 39 points. Hindi naman makakapagtala ng 39 points si JB kung hindi kanya okay ang kanyang pakondisyon o yung mga tira niya mga kaibigan sa labas at sa loob. Nakagawa siya ng 39 points, may 6 rebounds, may 8 assists. Pero napansin natin yung mga local players natin, tulad na lamang ni AJ Edo, meron lamang 10 points, 6 rebounds. Calvin Abdana meron 10 points, 5 rebounds. Scotty mga kaibigan, 8 points at 6 assists. Ang mababa ng mga puntos nila. As sinasabi ko nga, dapat ang ating national team, yung mga local players po natin, hindi umasa sa naturalist player o kahit sa mga import mga kaibigan. Dahil kapag umasa tayo, paano pag wala sila mga kaibigan? Injury sila. Sure, matatambakan tayo nito ng matindi mga idol. So eto na wag na tayong magtagal, 3 player lamang kailangan ng Gilas Pilipinas and all goods na tayo. Unahin ko na mga kaibigan, ang kulang sa Gilas Pilipinas, outside shooting mga kaibigan, yung mga 3-pointer na mga player natin, hindi po masyado talaga sila nagiging active, lalo na kapag FIBA ang pinag-uusapan. Kailangan natin yan. So number 1 sa list natin, wala nang iba mga kaibigan, si Jordan Heading. Matagal na huyang nire-recommenda ng mga Gilas fans natin, kahit ng ibang mga sports analysts, na si Jordan Heading talaga fit na fit para sa Gilas Pilipinas. Imagine ninyo mga kaibigan, kung nakapasama sa lineup ng Gilas Pilipinas, eto nga pong si Jordan Heading, for sure laking tsansa natin na matalo, talunin po itong Chinese Taipei. Jordan Heading, legit na outside shooter mga kaibigan. Wala tayong question sa kanyang galing mga kaibigan ko. Pangalawa, ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang magiging pamalit dapat kapalitan ni Kai Sotto, pero dahil nga sa problema, hindi ma-aprobahan agad ng FIBA, gayon din, naghihintay din tayo ng approval na manggagaling din sa SBP. Ang Gilas Pilipinas na pending tuloy itong si QMB. Matagal na huyan binigyan ng imbitasyon ng Gilas Pilipinas bago pa magsimula ang third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers, Pero ngayon, okay naman na yung mga papel mga kaibigan, pero hindi pa rin siya agad-agad makakapaglaro. Walang practice, walang chemistry, pero itong sasabihin ko sa inyo, posibleng makasama siya sa FIBA Asia Cup sa August, sa lineup ng Gilas Pilipinas. Aabangan natin yan. Yan yung pangalawa at panghuli mga kaibigan ko. Ito, wala nang nakakagawa ng mga talon nito dito po sa Gilas Pilipinas. Kahit mga 7-footer kaya niya sabayan. Kung tumalon to mga kaibigan, parang kasing taas ang talon ni Kai Sotto. Walang iba kundi si Renz Abando po ang aking tinutukoy, Air Abando, marami nang napatunayan. So ang tanong ngayon, bakit nga daw po hindi kinuha ni Coach Tim Cone yung mga player na ito? Lalo na yung dalawa, si Jordan Heading at eto nga pong si Renz Abando. Si QMB, okay na yan.
kukunin talaga yan ng Gilas. Unahin natin si Jordan Heading mga kaibigan. Alam nyo, popularity, hindi masyadong ganun kakilala ng mga Gilas fans itong si Jordan Heading. Unlike kay Scottie Thompson, nang galing sa PBA, sa Barangay Ginebra pa, mas ipa-priority po ni Coach Tim Con yung mga player niya sa Barangay Ginebra na lagi niya nakakasama, which is ang mahalaga kay Coach Tim Con, yung chemistry ng mga player. Junmar Fajardo, no? Si Scottie, may mga chemistry na kasi yan. Akita naman natin. Si CJ Perez, yung mga player na yan, kahit papaano kilala ni Coach Tim Con. Si Jordan Heading, hindi po masyadong na-highlights o napapakita yung kanyang tunay na galing, no? Naglalaro si Jordan Heading sa Strong Group Athletics ng Pilipinas. Ang ganda ng kanyang pinapakita sa mga international game, wala tayong masasabi. Kaya din mga kaibigan, itong si Renza Bando, alam nyo naman, kagagaling lamang sa game niya. Ito nga po sa Strong Group Athletics ng Pilipinas at hindi na siya inabala pa ni Coach Tim Con dahil may mga ibang player naman na available. Baka daw kasi masagad mga kaibigan, etong si Renza Bando at hindi makapaglaro, no? Alam nyo mga kaibigan, kapag nandyan si Renza Bando, hindi yan binabangko ni Coach Tim Con, binibigyan niya ng minuto. Kasi alam ni Coach Tim Con yung kalibre or caliber ni Renza Bando na kayang-kaya makipagsabayan kahit sa mga ex-NBA player. Para sa akin mga kaibigan, si Coach Tim Con, alam nyo may edad na, hindi yan agad-agad nakakapag-approach sa mga player. Mas maganda na dapat yung mga player natin na alam nila sa kasarili nila, may capability sila o may maipapakita sila, sila na mismo ang mag-approach sa Gilas Pilipinas. Huwag nang pairalin pa yung pride na sila mismo ang tawagan. I-representa nila yung sarili nila para makuha sa ating national team. So para mga kaibigan, pinaghahandaan din ngayon ng Gilas Pilipinas ang next game nila sa New Zealand. Sa linggo na ho yan, no? February 23, matatangkad yung player natin. Wala tayong Kai Soto, pero may bagong sistema, etong si Coach Tim Con. So yan ho ang ating aabangan. So far, yan muna ang update ko sa inyo. And please, pasuporta po ng ating channel for more updates sa Gilas Pilipinas. Maraming salamat po.